Ahoy! Kamusta mga wrap-up pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Nababaliw ka ba kung kailan nangyayari ang margin call or liquidations? Sa pamagitan ng Alex 11 wrap-up pips calculator na mismong ako ang nag-develop na exclusively lamang available sa aking online masterclass, mas mapapadali ang buhay mo. So may kita ngayon natin, ito yung pinaka main dashboard ng aking Alex 11 wrap-up pips calculator. May kung ano-anong klaseng function of features yan. Pero i-demonstrate natin dito yung tungkol sa may margin facility. So may kita ngayon natin na nandito tayo sa may Forex na calculator na kung saan ginagamit ito sa XM Global na broker o kahit anong klaseng broker mo na pang Forex and pang crypto coin. At meron tayong dedicated na BTC calculator. Lalo na specifically ginagamit ito para sa XM Global na mismong broker. So may kita ngayon natin dyan, pag nagba-buy and sell ka, buy long and sell short. Pero dito tayo sa mismong margin facility. Para mas maintindihan mo, kailan nangyayari ang margin call versus sa liquidation. Sabihin na lang natin, bumanat ka, nanunggal ka ng $100 na kapital. Leverage mo 500, tumaya ka ng 5 lot which is 5,000 na volume. Nabili mo kunyari ng 1.05. Tapos nag-depreciate kunyari ang presyo sa 1.24. Okay, 1.24. Pipindutin natin yung calculate. So may kita ngayon natin, sabi sa may margin call, no, not yet. Okay, so by this time, nag-depreciate na ang presyo ng 100 pips. So you are still good, hindi ka pa totally maliliquidate. So ngayon, pag halimbawang 24.50, eh di syempre, walang margin call yan. So, ibaba pa natin ng konti at 23.99. Okay, yan, may margin call na. Kasi yung capital mo, $100. Tapos yung total equity mo ay 49.50 na lang. So that's like around 50% ng kamong capital mo. Kaya magma-margin call na yan. So tingnan natin, kailan ka maliliquidate. Ibagsak natin ang presyo. 23.50. Okay, margin call ka pa rin. Pero this time, ang laki na depreciation na value. 150 pips na ang nangyaring depreciation. At may kita natin, malapit-lapit ka na sa kalintikan ng buhay dahil sa $75 na ang temporary loss versus sa total capital mo, $100. Tingnan mo yung equity mo, 25 na lang, di ba? 25. So, tingnan ngayon natin sa 40. Okay, margin call pa rin. Pero wala na, kung tutusin, maliliquidate ka na. Konting kembot o utot na lang nito, liquidated ka na. Kasi $100 yung capital mo, $80 yung temporary loss mo, total equity mo, $20 na lang. So, gawin natin 39. Yon, sumagot na liquidation. Yes! Sana i-guess nyo, yan yung mga ilang function or features ng aking Alex 11 Repa Pips Calculator. At dito naman, syempre, pwede tayong, kunyari, bibili tayo ng 45,000. Bili tayo ng 1 lot. 0.0, 0.01, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 0.100. Diba? Yan ang mga common natin, binabanatan. Sabihin na natin, buli tayo ng 0.05. Okay? At nag-appreciate ng presyo ng 45,700. So, tingnan ngayon natin yung 0.05. Pindutin natin yung buy long o kaya yung 0.05. O, yan. So, ngayon, base sa leverage na gamit mo, 100 leverage, panalo ka ng $35 sa 0.01 na taya, which is palagong pepot. So, matotal na considered security deposit na ginawa mo doon sa taya mong 45,000 sa 0.05 ay $22.50. What if, kunyari, syempre, 50-50 yung success rate lang natin, di ba, para manalo. Non-professional trader ka man o professional trader, laging 50-50 lang ang success rate. What if naisip mo na mag-value ng time? Tangina, kung 50-50 lang din pala ang ating success rate and failure rate, puta, lakayan ko na. Sabihin mo, nilakayan mo, 0.20, pak, yung 140 na agad ang kita mo. Ngayon, it's the same shit na process kapag magsisell short ka. Sabihin na natin, 46,000 mo nabili, 46,000 ka nag-sell short at nag-sell short ka ng 0.10. Okay, 0.10 time 0.10. Hindi lang mapindot yung 0.10 natin. Okay, at bumagsak kunyari yung presyo sa 45.80 which is 45.80, 45.800. So may kita ngayon natin, bumili tayo ng 0.010 at ito na resulta. $20 ang kanyang
temporary gain. So, kung 0.01 ka lang, $2. Kung 0.5, $10. 0.10, ayan mga kita. So, may kita nyo sa may PNL na yan. So, ayan ang kita. Lalo na kapag tumira ka ng 1 lot mismo, puta, malaki kita. Diba? Paano kunyari, bumagsak pa yung presyo sa around 45,300. So, may kita ngayon natin sa 1 lot, 700, sa 0.50, 350, sa 0.20, 140, sa 0.10, $70, 0.05 lang, puta, palagong pepot, pantangang kita. Okay, sa 0.01, pambobong kita, di ba? Ngayon, ganun lang din sa may bailong natin. Yan, pindutin mo lang yan. It's the same process na meron yan o yung function na yan kapag nandito naman tayo sa may, kunyari, magpo-forex trading tayo. Bumili tayo kunyari ng ng GBP 1.27. Diba? 1.27, tumira tayo ng 10 lot na agad, 10 lot. Tapos nag-appreciate ang presyo 127, 27.40. So, that's like 40 pips. So, makita ngayon natin 40 pips daw yung temporary gain, that's $40 sa 500 na leverage. Sabihin na natin 100 leverage ka. So, ayan lang ang kita mo. So, dapat lakayan mo yung leverage mo para mas maganda kita. Lalo na pag ginawa mo 1,000. Di ba? 1,000 leverage. Pero usually, optimal dyan na leverage, mga 500. What if, kunyari, yayamanin kang trader, yayamanin ka, may capital ka, paldo-paldo, tumira ka ng 100 lot, tangina niya, by hundreds of dollars din ang yung kikitain. So, nag-guess yun na mga repa pits. Kung gusto mo magkaroon ng kopya nito, ito ay exclusively lamang na maa-avail o makukuha sa aking online masterclass.